And hello guys, magandang umaga syempre. Uy, nangyari? Nangyari dito? Yan, okay na. Hello guys. Yan. Magandang umaga sa inyo. At syempre sa lahat naman na ng video nito, magandang umaga sa inyo. Sa video natin ngayon guys, gagawin natin, maglilinis muna tayo ng vintage ng ating Juniorette. Kailangan kasi na natin linisan. Napapansin nyo, medyo madumi na. Yan. 1 week na kasi hindi natin siya nalinisan. So, ngayon ang gagawin natin is maglilinis po tayo. Yan. Sa paglilinis ng vintage guys, ganito. Kailangan syempre may gloves tayo. Yan, naka-gloves tayo kasi syempre madumi yan. Hahawakan natin. Pero pwede rin naman hindi tayo mag-gloves kasi alaga rin naman natin yan. Tapos syempre, mag-hand washing din naman tayo before and after. So, okay lang kahit di na tayo mag-gloves. Pero mas safe pa rin na naka-gloves tayo. Yan. So, nandiyan pa siya sa loob. Hindi na natin siya ilalabas. So, ang gagawin natin is, lilinisan lang natin, tatanggalin natin yung mga beddings kahit nandiyan siya sa loob. So, wala naman problema yan. Hindi naman siya mai-stress kasi sanay na siya sa ginagawa natin ganyan. Yan. So, ganyan lang. Tatanggalin lang natin isa-isa yan, yung mga beddings yan. Tapos, papalitan natin ng bagong beddings. Yung bagong beddings na ilalagay natin guys, ito po. Ito siya, mga wood chips pa rin yung gamit natin. Yan. So, nabili natin to ng sale dati. So, matagal siya maubos. Ngayon, ito yung ilalagay natin sa kanya. Tapos guys, syempre may tips nga pala ako sa inyo. Pag maglilinis kayo, kailangan sisiguraduhin nyo na matatanggal nyo lahat yung beddings. Kasi kailangan natin i-disinfect yung bin cage. So, pupunasan natin lahat yan. So, ang ginagamit ko rito ngayon is tissue lang po na pamunas. Yan. Tissue, kung may wipes kayo, pwede nyo gamitan ng wipes. Pero kung wala naman, pwedeng basa, babasain nyo lang. Ganun. Pero kung meron naman kayong wipes, pwede nyo gamitan. Pero kung maano kayo guys, pwede nyo hugasan talaga. Mas maganda, huhugasan nyo mismo yung bin cage. Kung meron naman, kung malapit lang kayo dun sa may tubig. Pero kung hindi, okay na rin na hindi nyo hugasan, wipes na lang ang gamitin nyo. Pwede naman yun, wala naman problema dun. Kasi parehas lang din naman yan. Disinfectant din naman yung wipes. Ang gagamitin nyo yung wipes na disinfectant para malinis. So, ayan. Ayan, may mga ihi-ihi dyan, no? Kasi dito siya umiihi or dumudumi. So, napaka-importante na may wipes tayo. Kahit konti lang, guys. Hindi naman kailangan. Ang ginagamit niya na dito, baby wipes lang. Kahit di naman marami, okay lang. Importante meron. Napaka-importante pa rin na nalilinisan natin yan. Tapos syempre yung painuman niya, kailangan malinis bago ibabalik. Tapos yung basta lahat ng nakalagay dyan sa bin cage, kung ano man yung nakalagay nyo sa bin cage nyo, is linisan nyo para ma-disinfect lahat yan. Ganun po yung paglilinis guys. Pwede nyong sabunin kung na ano kayo, gusto nyo hugasan ng tubig or sabunin, pwede po. Pero syempre ako, hindi ko na kasi ginagawa yan. Pero dati, nang nag-aalaga kami nito doon sa Pinas,
Ang ginagawa namin kada cleaning is hinuhugasan po, brinabrush po talaga. Ganun yung ginagawa namin dun sa bin cage. Pero dito kasi mabilisan lang tayo. So kung ano lang yung madaling paraan, ayun yung gagawin natin. So ito yung madaling paraan, gumamit ng wipes, medyo magastos nga lang. Kasi magkano rin naman yung wipes. Pero syempre, oras pa rin. Kailangan natin ng oras. Kasi mas matagal yung guys kung hugasan pa natin ng sabon yan. Dadalhin pa natin dun sa CR or laundry area para maghugas. Huwag niyong hugasan sa lababo guys. Kasi pag nakita kayo ng nanay niyo, naku, lagot kayo. Kasi hinugasan niyo ng plato yun dun eh. Tapos uhugasan nyo rin dun yung sa hamster nyo. Naku po, kagalitan kayo. Kaya kailangan sa CR o kaya dun sa laundry area nyo, doon kayo maghuhugas ng bin cage. Ganun lang guys. Yan. Malinis na, di ba? Wala na yung ihi. Malinis na siya. Yan. Tapos tatabi lang muna natin to. Kasi ilalagay natin dyan yung beddings. Tapos tatanggalin na natin tong mga to. Mansanas. Tapos may mais po. Tapos gigisingin na natin siya. Gising na. Linis na tayo. Linis. Linis na. Uy. Linis. Ayaw niya. Ayaw niya lumabas. Yan. Tapos ito, yung mga nandito sa loob, kailangan nyo rin tanggalin ha. Siguraduhin nyo na matatanggal nyo yan kasi minsan, nag-aano na yan dyan. Check nyo yan, yung mga natitirang pagkain dyan, kailangan nyo tanggalin yan. So minsan nabubulok na. Tapos di nyo pa natatanggal, lalo na pag hindi kayo regular na naglilinis. Kasi ang ginagawa namin ngayon is weekly. E paano kung hindi kayo weekly naglilinis dyan? So, pwedeng mabulukan kayo ng pagkain dyan. Yan. Kaya kailangan tatanggalin nyo yung lahat. Tapos, syempre, yung pupunasan nyo rin ng wipes. So guys, ayun lang. Napaka-importante na yung hides niya is malinis din. Kasi dyan niya iniimbak yung foods niya eh. Kaya ang ginagawa namin, pag naglilinis kami ng bin cage, make sure na malinis din yung hides. Para hindi nagkakaproblema. Kasi minsan nagkakakati-kati yung hamster natin. Tapos mapapansin nyo na ano yung buhok niya. Kahit bata pa. Naglalagas na yung buhok. Pero kung matanda na yung hamster nyo, normal yun. Maglalagas yung buhok. Pero kung bata pa, hindi normal. Pakita ko sa inyo guys. Ayan o. Malinis na yung loob. Tatabi lang din natin yan kasi dyan natin yan. Tapos ngayon, syempre, kasi naano na natin yung niya.
yung dumihan niya. Siyempre yung tubigan din, pupunasan nyo rin ng wipes. Tapos siyempre kailangan, after nyo punasan ng wipes, punasan nyo naman ng tissue para tuyo. Yan. Ganyan lang siya, guys. Yan o, malinis na, di ba? Make sure na malinis. Di ba? Tabi nyo lang yan. Tapos syempre, sasandukin nyo na yung beddings. So, kailangan lahat yan makuha nyo. Ito dyan. Ayan. Paano pa kaya guys kung hindi kayo weekly nagpapalit, no? Tapos wala kayong nilalagay dyan na carbonized rice hull. Naku, kawawa yung hamster nyo. Kasi madumi talaga. Lalo na yung sinasabi nila, pwede pagsama-samahin. Tapos yung beddings, di nyo pinapalitan regular. Naku po, kawawa talaga. Kailangan regular nyo papalitan. Tabi, ano mo na, urong. Bilis, natatapos na tayo. So, alisin natin. Mano lang kasi guys, kasi masikip yung area natin, pero okay naman. Hindi naman siya, ano talaga. Maya, tabi mo na. Ayan yung consequence guys, pag di nyo tinanggal yung hamster nyo sa bin cage, tapos nililinis nyo na, sa gabal talaga. Pero okay lang. Pero po. Okay. Tapos, gagawin natin, punasan natin ng tissue. Para lahat tanggal. Sabi muna. Yan. Yan guys. Tapos nga pala guys, pag hindi tame yung hamster nyo, na hindi siya tame, tapos ganito gagawin yung paglilinis, di nyo tinatanggal, matatakot yan. Kaya takihin kayo yan. Pwede kayo makagat. Sa amin kasi, tame na siya. Kaya no worries na. Pero kung hindi yan tame,
advice ko sa inyo, tanggalin nyo muna siya sa bin cage bago nyo linisan. Kasi ganun naman talaga ginagawa pag hindi tame yung hamster. Kasi nga, may stress siya, tapos aatakihin kayo. Pwede kayo makagat or masugatan. So, ayan. Okay na. Tapos syempre, pag okay na yan, ibabalik na natin yung ano niya. Ito, yung ihian niya, dumihan niya, ibabalik na natin yan. Tapos maglalagay na tayo ng beddings. Yan, napaka-importante na maglalagay kayo guys ng beddings or tissue. Pwede ninyong gamitan ng tissue yan, pero syempre sa amin, beddings at the same time tissue. Ganun. Yan na. Ganyan lang guys. Ganito lang kami maglinis ng hamster bin cage namin. So easy lang siya. Hindi siya ganun ka masyadong mabusisi. Kasi maliit lang naman yung bin cage natin. Parang yung bin cage natin is 1 feet by ano lang to? 2 feet. 12 feet. 12 inches by parang 20 inches lang ata to. Style aquarium lang siya. Kasi maliit lang yung space namin dito, so hindi tayo makabili ng malaki. Hindi kasi namin to guys kasi hilig talaga na mag-alaga. Kung mapapansin nyo dati yung mga vlog namin, puro hamster din yun, diba? Tapos livestock. Yan, kaya pag uwi ng Pinas, sigurado na naman to. Ganito ulit yung gagawin. Gaalaga ulit ng mga livestock, hamster, rabbit, tapos pusa. So ito talaga yung hobby. Ayan. Kung malaki bin cage nyo guys, pwede nyo lagyan ng maraming beddings ha. Kahit yung isang ganito, ubusin nyo na to kung malaki bin cage nyo. Pero kung maliit lang, syempre, huwag nyo rin damihan. Pero mas maganda talaga yon yung maraming beddings kasi gumagawa talaga yan sila ng tunnel. Nag-uukay talaga sila. Yan, okay na. Sa susunod na ulit to. Kasi araw-araw nag-ano tayo rito yung spot cleaning.
So, araw-araw din, nadadagdagan yung beddings niya. Ganun yung nangyayari. So, kaya kailangan, tatabi natin yung iba. Tapos, ito na yung tubigan niya. Tapos, pag nalagay mo na yung tubigan niya, lagay mo na rin tong hides. Yan. Ganyan lang siya. So, ayan. Pag nalagay na yan, lagyan natin ng tissue para sa ano niya. Sa gagawin niyang naglobat na tayo. Wala, naglobat na.